depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Bakit mas na-addict si ex kapag wala kang reaksyon? Mas maguguluhan yan kapag hindi ka nare-react. So, i-explain ko sa'yo little by little and step by step para mas maintindihan mo siya ng buo. Tapusin ang video at i-binge watch mo ang mga videos ko to learn more. Pero, pag-usapan muna natin to, napaka-importante nito eh. Sa mga tamad, wag na kayo manood. Lahat ng mga tamad dyan. Hindi makakatulong sa inyo to. Para lang to sa mga talagang gusto ng resolution, no? So, sa mga naghahanap ng resolution kung paano ayusin at ibalik ang relasyon, please listen to this and tapusin ang buong video kasi hindi mo maintindihan to na hindi tinatapos ang buong video. Recommended ko pa nga ulitin mo kung maaari lang para lang mag-sink in siya sa'yo. Okay? So, habang wala ka reaksyon sa ex mo, mas naguguluhan siya. Kasi sanay siyang may reaction ka sa bawat galaw niya, sanay siyang may epekto siya sa'yo, pero pag tumigil ka na, doon siya nagsisimulang maguluhan. So what is our core thesis here? The confusion begins when expected emotional patterns are broken. Napaka-importanting tandaan yan. Bakit kasi sanay siya sa reaction mo? Una sa lahat, na-establish mo na kasi yung emotional pattern niya. Nagme-message siya, sumasagot ka kaagad. Nagme-message ka, hindi siya sumasagot kaagad. Sanay na siya sa ganung pattern. Tingin mo magbabago yun ng ganun-ganun lang. So, lumalayo siya, hinahabol mo. Lumalayo siya, hinahabol mo. Lumalayo ka, hindi ka niya hinahabol. Nagpaparamdam siya, nagiging emotional ka. Pag ikaw naman na nagparamdam, hindi siya nagiging emotional. So, nagiging predictable na yung cycle na ikaw lang yung may gusto at siya hindi naman nakahawak. Parang karelasyon mo lang din yung sarili mo. Nagmumukha kang double time na tanga-tanga. And maaaring magalit ka sa akin, Coach, nagmahal lang ako. Huwag mo naman ako saan na tanga. Hindi, tanga ka talaga. Kasi nakikita mo nang lumalayo yung sa'yo yung tao, hinahabol mo pa kasi nga mahal mo. Bakit mo mahal? Buti sana kung kasalanan mo yung paghihiwalay ninyo. Ang problema, ikaw ang humahabol sa kanya, ikaw ang nagpapakabaliw sa kanya kahit kasalanan pa niya. Okay, disclaimer lang ha. Kung kasalanan mo naman ng breakup, kunyari cheater ka or anything like that, kung talagang totoong cheater ka ha, yung talagang totoong kasalanan mo, no, yung talagang umabot sa sukdulan. Siguro, naiintindihan ko kung bakit tumayo ang ex mo, in a sense. Pero, kung yung ex mo yung nang uulol sa'yo, yung ex mo yung nalalamig sa'yo, yung ex mo ginagawa kang tanga, tapos umahabol ka pa rin, mukha ka ng tanga dun. Okay? Clear? Alam nyo, hindi para sa mahihina dun channel ko eh. Kaya kung mahina ka, magre-reklamo ka dyan sa comment section. Pero kung maiintindihan mo lang ako, sa tagal ko sa industry na to, sana maunawaan mo, hindi ka talaga umiibig. Tumatanga ka lang. Yun lang ang ibig sabihin nun. Huwag na nating i-sugarcoat pa. So, ano ang nagiging emotional control loop? Dahil nagiging predictable ka, kaya na niyang i-manage yung distance. Kumbaga, kabisado ka niya. Kaya niyang kontrolin yung interaction sa'yo. At higit sa lahat, alam niya kung paano ka i-trigger. Alam niya kung paano ka paglaruan kasi alam mo yun, kabisado ka niya eh. Kumbaga sa paglalaro ng basketball, alam niya kung paano ka itira, kung paano mag-dribble, kung paano tumalon, kung paano mag-rebound, at kung paano pumasa ng bola. Higit sa lahat, alam niya kung paano mag-shooting form, di ba? So, ibig sabihin, alam ka niyang paglaruan kasi kabisado ka niya. Pero, here's the thing. Ano ang mangyayari kapag wala ka ng reaksyon? Kapag hindi ka na nagpapakita ng reaction? Or hindi ka na nagiging reactive? Or hindi ka na nagpapakita na sobrang emotional mo at meron kang anxiety, something like that? Una sa lahat, pattern break. Biglang mawawala ang expected replies, mawawala ang mga emotional responses, at ang predictable behavior. Magkakaroon ng system error sa expectation niya. Pangalawa, merong cognitive dissonance na bakit parang hindi ka affected. Dating ikaw versus bagong ikaw. Siyempre, magkakaroon niya ng comparison sa mind niya. Paglalabanan niya yung dating ikaw sa bagong ikaw, magkakaroon din ng curiosity loop activation. And ang ibig sabihin nun, mapapaisip siya kung may iba ka na ba, kung naka-move on ka na ba, at kung may chance pa ba ang relationship. At ang pang-apat na epekto nito ay psychological effect sa ex mo. Kasi kapag hindi ka na naging reactive, mataas ang chance na mag-overthink siya sa'yo. Mag-i-increase or bababa yung checking behavior. And the thing is,
dati ikaw yung naghahabol, ngayon siya naman yung maghahanap ng clarity. Kasi kapag wala ka ng reaction, yun na yung parang pinaka-point na parang hindi ka na nila control, then that will be the start of the game na makukurus sila sa'yo, and that will be the start of changing the table favorably on your side. Dati siya yung lamang, pero dahil hindi ka na nag-react, ikaw na ngayon yung lalamang sa game. So ano ang tamang walang reaksyon? Ito yung emotional neutrality, composed responses, tsaka nakafocus ka sa sarili mong buhay. When we say composed responses, ibig sabihin, dapat alam mo yun, parang hindi ka excited, you're just neutral. Ang common mistake ng mga marami kasi is, alam mo yun, active sa pag-i-stalk, stalk ka ng stalk sa ex mo. Kung stalk ka ng stalk sa ex mo, paano ka magiging hindi reactive? So una nating tanggalin yung pagiging stalker mo. Kapag tinanggal natin yung pagiging stalker mo, matatanggal yung pagiging reactive mo. So, eto ang strategic effect na gagawin natin. Kapag consistent ang kawalan ng reaction, mawawala yung control niya, mawawala yung confidence niya sa situation, at higit sa lahat, pinaka-benefit nito, siya ang mag-a-adjust. Yun naman yung gusto natin mangyari. There will be a power shift without confrontation. So, here's the deep truth. Ang reaction mo, nagbibigay kasi sa kanya ng clarity. Like kapag nag-react ka na nagabul ka, binibigyan mo siya ng clarification, clarity, or pirma mo na mahal mo siya at hahabulin mo siya. Pero kapag hindi ka naging reactive, mawawala yung kasiguraduhan, mawawala yung control niya, at higit sa lahat papasok yung confusion, mas lalo siyang malilito, mas lalo siyang maguguluhan. Kapag may reaction ka, kampante siya. Kapag naman tahimik ka, mag-iisip siya. Basic. Kapag may reaction ka, kampante siya, nagre-react ka eh. Pero pag tahimik ka, mag-iisip yan. At kapag hindi ka niya mabasa, dun siya magsisimulang maguluhan kung saan siya lulugar sa buhay mo. Kasi nga, hindi ka na niya mabasa, hindi ka niya malaro, hindi ka niya ma-predict, hindi niya alam kung saan ka papunta. Kaya, ika-clarify ko lang sa'yo ha. Ang title natin ay habang wala kang reaksyon, ang ex mo ang maguguluhan. So, ang tanong, gusto mo maguluhan ang ex mo? Huwag kang magre-react sa lahat ng shit niya. Although meron na siyang bagong partner, meron siyang bagong pinost, meron siyang bagong ginawa, tinrigger ka niya, binwisit ka niya, huwag kang magre-react. Tahimik ka lang. For one-on-one coaching, give us a message sa Philippine Dating Coach for an intellectual conversation. So this is a private coaching. Ayan yan sa Facebook page natin. Thanks for watching.